Si VP Sara was asked ano po yung biggest challenge para sa inyo ngayon, and she answered, sabi niya naawa daw po siya sa mga VP officials niya, lalo nga po doon sa ongoing hearing ng good government dahil nadadamay daw po sila. So ito po mga kabayan, pakinggan at subaybayan po natin at ano masasabi niyo sa mga kaganapan ngayon sa ating bansa. At ayun na po, pakinggan po natin itong panayam po ni Tambaluslos. Let's go! Si VP Sara was asked ano po yung biggest challenge para sa inyo ngayon, and she answered, sabi niya naawa daw po siya sa mga VP officials niya, lalo nga po doon sa ongoing hearing ng good government dahil nadadamay daw po sila sa pag-pursue sa kanya. Dapat na siya sumipot at mag-oath at magsalita at mag-explica kasi lahat ng mga opisyalis niya isa na yata may alam so kung ano nangyari sa mga pondo kaya dapat sana mag-explica. Huwag na bigay sa mga officials ng OVP sa DepEd. Sana na magsalita. Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Finish na. Aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutupdin at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung sasagutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos Ang galing! Ang galing! imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Hangad sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. 12 taon din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabatikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit, hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya, Wait a minute! Who are you? nahatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Igalang natin ang proseso. Tuparin natin ang batas. Alalahanin natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Unlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas.